Hello mga idol and followers, ito na naman ang inyong kaibigan. Si Nonoy na nagsasabi, sana nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. For today's video, ay isi-share ko po sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng Barangay Tanod at Security Guard. Without further ado, let's go. Ngayon ibibigay ko sa inyo ang pinaka-basic na pinagkakaiba ng Barangay Tanod at Security Guard. Ang Barangay Tanod ay iniorganisa ng Sangguniang Barangay sa bisa ng mandatos na ibinigay ng RA 7160 o Local Government Code of the Philippines, appointed and under the supervision and control of Barangay Captain with recommendation from Barangay Peace and Order Committee. Samantala ang Security Guard ay nilikha at naorganisa sa ilalim ng repealed RA 5487, Private Security Agency Law, at kasalukuyang nire-regulate ng bagong batas, RA 11917 o Private Security Services Industry Act, at ang Guard ay under sa supervision and regulation of Philippine National Police. Ang jurisdiction ng Barangay Tanod ay within sa kanilang barangay lamang. Maliban lang kung i-request ng ibang barangay para mag-assist sa kanila, samantala po, ang security guard kahit saan sa Pilipinas pwede, depende sa duty detail order na inisyu ng kanyang security agency, at kung saang kliyente ang guard, ay i-deploy ayon sa DDO. Ang Barangay Tanod ay government-related posting lang po sila pwede, samantala ang security guard ay pwede sa government at private posting kung saan sila nakakontrata. Ang Barangay Tanod ay hindi covered ng labor code. Sila ay tumatanggap lamang ng honorarium o allowances. Ang laki ng matatanggap na honorarium ay depende sa availability ng budget at era ng barangay. Samantala ang guard ay covered ng labor code at may fixed minimum salary. At ito ay depende rin sa kontrata ng agency sa kliyente. At kung saang region ang guard nakapost, ang benefits ng Barangay Tanod ay nakasaad sa local government code. Mayroon silang insurance, Christmas bonus, uniform, medical assistance, tuition fees para sa mga anak ng Tanod. At member din ang Tanod ng PhilHealth, ngunit pagdating sa Pag-ibig at SSS, pwede pa rin po silang ipamember ng barangay through voluntary membership kapag may available budget pa ang barangay. Pagdating sa gwardya, ang benefits na kanyang matatanggap ay ang mga sumusunod: insurance, minimum wage, holiday pay, overtime pay, night shift differential, 13th month pay, holiday pay, social security system, SSS, benefits, Pag-ibig benefits, Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, benefits, 5 days incentive leave, solo parent leave, maternity and paternity leave, 5 days sick leave, free uniform and other as may be, provided by laws. Ang isang barangay ay dapat may 20 barangay tanods lamang, samantala sa isang security post, depende sa kontrata sa kliyente, lawak ng post, level ng threat o risk, at saka type of security post. Pagdating sa training halos magkapareho lang ang guard at tanod, maintain peace and order, assist disaster and relief operation, crime prevention, assist the police, and barangay laban at mga kahalintulad. Maliban lang sa isa, ang gwardya ay may isyung baril, samantala ang barangay tanod ay wala, dahil bawal ito sa batas. Ang barangay tanod ay may uniform, training certificates at ID, samantalang ang guard mayroong training certificates, may detail order, may ID at may security license pa. Sa qualification, halos magkapareho lang, maliban sa edad. Sa Barangay Tanod, not more than 60 years old ang age requirement, samantala, sa guard, no age limit. Ang Barangay Tanod co-terminos ang employment status, samantalang pagdating naman sa guard, pag naka 6 month, maging regular na sa agency, pero per contract pa rin ang duty. Ang motto ng Tanod ay, no ka-pay, no duty, samantala sa gwardya naman ay, no ID, no entry. Wow! Disclaimer, ang bidyong ito ay hindi gawa ng isang eksperto kundi, ito ay bunga lamang ng aking personal na kaalaman, at pananaliksi, kung sa palagay niyo po, ito ay taliwas sa inyong kaalaman, at paniniwala, malaya po kayong magkomento sa ibaba.
para madagdagan kung mayroon mang pagkukulang at maitutuwid kung mayroon mang pagkakamali. This is for sharing and interaction purposes only. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking profile, page o channel, kung maaari lang po sana, huwag kalimutang mag-like, follow, share, subscribe, at pindutin ang notification bell para kayo ay ma-notify at updated sa aking mga bagong video. Ito ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi, maraming salamat po.